Good morning. Today, I will teach you how to fill up an application form through Medicard website for Kabayan HMO plan. So, it doesn't matter kung ang mag-fill up nito or gagawa sa online yung sponsor or yung beneficiary, kung sino yung available. Basta tama lang po yung i-enter nating information. So, go to the medicardfills.com. Okay, this is our website. Click enter. Ito yung home natin sa ating pong website. And then, click health packages. Click for OFWs with beneficiaries in the Philippines. And then click buy now. All right. And then click apply now. Click this small box here, sign up here. Enter your agent code. So my agent code is AIA 0077299679. I hope that's right. Then when you enter it, it will automatically show my name. Then enter the information of the sponsor. So here, it doesn't matter kahit yung email address pa ng beneficiary ang gamitin kasi there are times naka-abroad si client, no, dahil OFW nga po siya or current OFW siya. So para po updated tayo sa mga isi-send ni Medicard as yung beneficiary na may HMO, yung email address na lang po yung enter nyo dito and then yung contact number din po sa Pilipinas. So the rest, information na po ng ating pong sponsor. Important po yung TIN number at saka po yung SSS number. Kahit nasasaad dito na if applicable, yung Medicard Philippines, nag-a-ask pa rin siya ng TIN number at SSS number. Kapag wala talaga din, um, wala pong problema. Sasabihin lang po natin sa agent natin na wala. Source of income. Tapos yung proof of identification dito, ilalagay nyo lang kung ano yan, driver's license pa yon, employment ID, or kung anong klaseng ID, and then yung ID number. Hindi naman po siya maselan, no? So, lagi natin sinasabi, yung sponsor, kahit ex-OFW siya. So, kahit di na siya nagtatrabaho sa abroad, nasa Pilipinas na siya. So, syempre, yung ID na gagamitin niya doon is, ano po, mga ID niya sa Pilipinas. At yung address, ganun din. Wala naman pong problema doon. And then after that, kung nakapag-sign up na po tayo, then we go back here. Ako kasi nag-sign up na, no? So, if I'm going to sign in na, then dito na po kayo. I-enter nyo na yung username nyo at password nyo na na-receive nyo from Medicard na isinend nila dun sa email address, no? Ng sponsor. So, once na nakasign in na po kayo, ito na po yung window nyo. Then, click nyo lang po yung new beneficiary sa taas. And then, mag-choose na kayo which plan. So, for example, ang pinili ko is purple plan. Click ko lang yan. And then, may mga summary lang dito. And then, yearly lang po talaga yung payment dyan. Tapos, i-click nyo lang. For example, 66 years old yung mag-a-apply, 66 to 70 years old. Ito po yun. I-click nyo yung box. And then, next. Ilalagay nyo na po yung sponsor. For example, ako, si mama ko po ilalagay ko. Middle name. Miranda. For example, Mama Miranda Bautista. And then yung date niya, for example, is month is September 1. Select gender, female. And then married. And then email address niya, for example, Bautista. Tapos yung contact number, for example. And then yung
address niya sa Pilipinas. So after niyan, save nyo lang. Would you like to proceed to payment now? Pwede po kayong mag-pay later. For example, hindi pa kayo ready magbayad, that's okay po, no? Or kung magbabayad naman po kayo through, for example, online banking, pwede rin pong pay later ang piliin nyo. And then mag-transfer na lang kayo sa bank account ni Medicard. O kaya kung gusto niyo po magbayad sa clinic ni Medicard, pwede din po. Basta sabihin niyo lang po sa agent niyo na magbabayad kayo sa ganitong araw para po ma-endorse niya po yung pagdating niyo po sa amin pong Medicard clinic. Pero kung wish niyo naman po na mag-proceed dito, mas mabilis po kasi ang process pag nakalink na po dito yung inyo pong payment. For example, magpe-pay na ako, yes, yan. Yan. So nag-ano na ako, nag-proceed na ako for payment. So ito na yung information ng ating pong beneficiary. And then kung magkano yung amount ng premium. Kung magbabayad kayo through online banking or credit card, pwede din po dito. Pwede rin sa PayPal, okay? Wire transfer, bank remittance, kung ano yung pipiliin nyo. I-download nyo muna po pala ito. Ito po yung ating agreement, and then so e-wallet, box, submit application, wallet, box, memorandum of agreement, submit application. Yan, lilitaw na po siya. So, pwede kayong magbayad via, ito lagi yung pinapagamit ko kapag credit card. So, click nyo lang po yan. Kahit anong credit card pwede po dito. Halimbawa, Visa, Amex, JGB, Mastercard, Diners. For example, Visa po. Then, i-enter nyo na yung card number nyo, expiration month, expiration year, and then ito po yung CVV. And then, pag next nyo po dito, successful na po yung payment. I-send nyo po yung proof of payment sa inyo pong agent at saka po yung ID ng ating pong beneficiary.